Hmm, Makati, ang sentro ng komersyo ng Pilipinas. Isang first class na lungsod sa Metro Manila kung saan nagkumpulan ang pinakamaraming multinational na kumpanya sa iisang lugar. Lugar ng skyscrapers at mga mamahaling bagay. Lugar na tila ba hindi angkop sa pangkaraniwang Pinoy na kagaya ko. Kung ganun, bakit ako nandito? Simple lang ang sagot. Para sa pangarap. Sa unang tingin, pag sinabing nagtatrabaho ka sa mga financial districts, ayos, sarap buhay, ganda trabaho, hayahay. White collar job nga naman ika nga. Well, yun din ang akala ko. 24 na kilometro ang layo ng bahay namin sa Project 8 Quezon City papuntang Rockwell sa Makati. 24 kilometro ng traffic, init ng ulo at gitgitan. Hindi pa kasali dyan ang pangangayayat ng pitaka mo. Talo sa oras at sa krudo. Kaya, sa karaniwang Noypi kagaya natin, ang araw-araw kong diskarte, iniiwan ko ang sasakyan sa parking lot ng mall. 10 minutong lakad papuntang istasyon ng MRT at sasakay na ako sa tren na magdadala sa akin sa lugar kung saan bibilin nila ang 9 na oras ng buhay mo na hindi mo na maibabalik. Sa loob ng tren na ito, pantay-pantay ang lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Tulala sa malayo, nagpaplano ng pangarap. Hindi pa dyan nagtatapos ang ating biyahe. Para makarating sa Rockwell, ang pugad na mga konyo, ihahatid naman tayo ng pampublikong sasakyang para sa mga dugong bughaw. Ang jeepney. Pag ganito kaaga, himala nang may tuturing pag nakaupo ka. Pero kadalasan, langhap usok muna, wag lang malit sa pang-aalila. Pero kung akala nyo'y puro trabaho at opisina lang kilala ang Makati, dito sa poblasyon, iba naman ang atake. Sa parteng ito ng Makati, madaming ho-hold up sa'yo. Hindi mga masasamang tao, kundi mga naggagandahang resto at tambayan. Ngunit sa kabila ng mga nakasisilaw at nagtatayugang mga gusali ng Makati, ilang hakbang lang, balik ka na agad sa realidad ng masa. Ang lugar kung saan ako nabibilang. Dito ko napag-isip-isip na ang tunay na dugo ng ekonomiya ay ang maliliit na negosyanteng kagaya nila. Dahil sila ang dahilan kung paanong nakatatawid sa susunod na sweldo ang budget ni Juan. Natapos na ang aking maghapong pagtatrabaho. Biyahe naman pa uwi ang ating didigmain pabalik sa aking dinaanan. At bukas ng umaga, uulitin nating muli ang proseso. Ang tanong, hanggang kailan kaya? Ang sagot ay nasa sa iyo, kaibigan. Ang mahalaga, may hanap buhay na biyaya sa atin. Kesa sa ibang magaan nga ang buhay pero tila hindi nila alam ang ibig sabihin ng salitang kontento. Ako nga pala si Danny Boy at salamat sa pagkikinig sa kwento ko.